Magandang oras mga ka-art lover mga kababayan. Merong magandang video dito para maliwanagan ang ating isip tungkol dito sa napakalaking issue dito kina Tito Vic and Joey tungkol sa alleged rape noong 1980s dito sa itong sexy na actress si Pepsi Paloma. Well, merong salaysay dito ang isa sa kanyang kasama sa Soft Drinks Beauty, si Cuca Nicolas, na nagsasabi na hindi totoong ni-rape si Pepsi Paloma at yun daw ay utos lamang ng kanilang manager na yung yung pangalan ay Ray, na manager nila sa Soft Drinks Beauties. So eto, atin panoorin ang video. Noong March 11, 1966, siya ang panganay sa apat na anak nina, Lydia Dueñas, Filipina at Amerikanong si Kenneth Smith. Isa sa unang naging dagok sa buhay ng dalaga ay ang pag-iwan sa kanila ng kanyang ama, hindi na ito kailanman bumalik pa. Sa edad na 14, na-discover siya ng isang tita Esther na nagpakilala sa nooy kilalang talent manager na si Ray de la Cruz. Noong panahong iyon, importante ang magandang pangalan upang makilala ka sa industriya. Okay, so dito tayo mag-umpisa sa ating reaction. Hindi lang magandang pangalan. Okay, talagang magandang mukha. Katulad niyan, yan ay half American. Yung kanyang apelyido ay Smith. Yung father niya ay sundalo yata. Kung nabubuhay pa ito ngayon, nasa 60 anyos na pala ito. Si Pepsi Paloma, kung tingnan mo ay parang Pilipina lang, pero kung close up yan, ay mistisa talaga. Maputi, maganda ang katawan, brown eyes. Maganda yan. Ngayon, itong issue pala na ito ay hindi na tayo magdadagdag pa, pero of course, itong mga klaseng babaeng kasi ito ay merong mga bisyo kasi ito. At nangyari yung pagkamatay niya ay matagal na yung issue na ni-rape siya umano. Dinala sa hotel, matagal na yun, mga after a decade, dekada ang lumipas, mga 10 taon yata ay nagbigti ito, pero hindi dahil kina Tito Vic and Joey, hindi dahil sa nangyari sa kanya, di umano. Nagbigti ito dahil sa problema sa kanyang boyfriend kasi naghiwalay sila at parehong nalulung sa droga ang magkasintahan na ito. Kaya nagawa niyang magbigti, wala sa katinuan at hindi konektado doon sila Tito Vic and Joey. Ang ginawa kasi ng producer ay pinalabas na dahil sa na-rape ito nila Tito Vic and Joey ay nagbigti. Hindi ganyan ang kwento niyan. Kaya labas na sila doon, sila Tito Vic and Joey. Labas na doon sa kanyang pagpatiwakal. At yung charge pala sa kina Tito Vic and Joey ay utos lamang ng kanilang manager na si Ray de la Cruz pala yung apelyido. Yung bakla din yun eh. Inutos at pagpirahan daw si Nakipagkaibigan to sa dumalaw sila mismo itong si Pepsi kina Tito Vic and Joey sa sitcom ng School Bukol. Nakipag-date. Kaya siguro meron talagang mga tsansing-tsansingan, pero hindi rape pa kasi pwede namang bayaran siya nila Tito Vic and Joey kasi may mga pera yun. At magkano lang naman noon ang mga GRO noon, di ba? Pwede mo nang ilabas. Okay, so ito, patuloy pa natin ang video. Maganda to na source ng kwento kasi walang kinikilingan. Talagang totoo tong sinabi ng ating ka-vlogger. Atin balikan ng video. Narito na. Una siyang pinangalanan bilang Scarlett pero walang pumansin dito. Dahil may grupo ng babae noon na binuo si De La Cruz, pinili nito ang pangalang Pepsi Paloma. Kahilera ang mga miyembro nitong pinangalan sa mga soft drinks. Ito ay sina Myra Manibog, Sarcy Emanuel, Coca-Cola Nicolas. Ang grupong ito ay bukod sa pare-parehong sinilang ng 1966, sila ay tinampok sa mga sexy films kahit minor de edad. Ang unang pelikulang kinatampukan ni Pepsi ay ang Brown Emanuel, kung saan nakasama niya si Myra Manibog. Sa murang edad na 15, ay nagawa nitong maghubad sa pelikula,
mga eksenang hindi akma para sa batang katulad niya. Ito grabe naman noon no, nung 1980s ang MTRCB. MTRCB hindi man lang tiningnan, 'di ba? Bawal 'yan, minor 'yan. Minor de edad 15 anyos naghubad sa pelikula. Ay dapat ihabla ngayon ng MTRCB, bakit nila ginawa 'yan? 'Di ba? Merong labag sa batas ang ginawa ng MTRCB. Hinayaan nila, kaya nga tinatawag na screening committee sa movies ang MTRCB. Dapat i-screen nila yung mga minor Grabe, sino bang sa MTRCB? Review nyo nga mga kababayan. Pwedeng balikan yan Kasi klarong-klaro, 15 anyos hindi nila alam. Tapos bold pa. Anong mangyari sa Philippine cinema ng ganyan kapag nakita ng mga foreigners? Ano bang masabi nila sa natin, sa morality? Di ba 15 anyos pinagubad mo, bold pa naman yan. Kung nakita nyo yun si George Striga noon, nang-re-rip yun sa mga eksena Talagang tutuhanan, tinatawag na penetration movie. Grabe yung si George Ito ang mas grabe, 15 anyos pa pala to. Akala ko to noon 18 15 anyos, kaya ay nako, MTRCB. Grabe. Siguro nilagyan ni Ray de la Cruz under the table ang MTRCB, kaya pinayagang ipalabas yung mga bold films ni Ray de la Cruz. Anong nangyari kay Ray de la Cruz ngayon? 'Di ba? Deadpool na rin siya. Nakarma pa. Kasi pinagpirahan niya tong mga pobreng mga mistisang bata Sarsi Emmanuel, mistisa. Sino pa ba? Jacqueline Jose. Mistisa yun. Marami pa dyan. Si Sarsi Emmanuel, mistisa din. At karamihan sa soft drinks beauties ay nalulung sa mga bisyo, sa droga. Mapanood natin si Coca Nicolas may bisyo. Diba? Yung Myra Manibog lang yata ang medyo magandang kabuhayan. Tsaka yung Sarsi Emmanuel, nakapag-asawa yata ng mayaman. Pero yung dalawa ay masama ang kapalaran. Tingnan nga natin, panoorin pa natin ang hanggang dulo ang bidyong ito. Matatandaan na noong 1980s hindi ganoon binabantayan o walang linaw kung bakit hinahayaan ang ganoong edad na lumabas sa mga pelikulang adult. 1982, may pangyayaring bumago sa buhay ni Pepsi. Nangyari di umano ang insidente noong June 1982. Ito ay pagkatapos ng isang guesting kasama ang isa pang aktres na si Juan de Guarin sa palabas na Pistol Bukol. Ayon kay Pepsi, hinaras daw siya di umano nina Vic Soto, Joey De Leon at Richie D. Horsey. Nasira di umano ang kanyang blusa na sinundan ng mga hipo at halik. Dagdag ni Pepsi, hinawakan daw ni Vic Soto ang kanyang mga kamay dahilan para magawa ng dalawa ang gusto ng mga ito sa kanya. Pinatotohanan naman ito ni Guarin at sinabing dinala pa sila sa Sulu Hotel. Sa room number 210, pinagdroga di umano sila ng mga ito at muling minolestya. Sobrang ingay ng iskandalong ito at naging isang malaking issue. Narating pa nito ang Defense Minister noon na si Juan Ponce Enrile. Itinanggi nina Soto, De Leon at D. Horsey ang lahat ng paratang ni Pepsi. Noong September 1982 sa article ng Who Magazine, sinabi ni Soto na kabaligtaran ang nangyari. Nilinaw ni Soto na matapos ang nasabing taping ng Pistol Bukol, si Pepsi at Guarin ay nilapitan ang tatlo para magpakuhan ng larawan. Ang request daw ng dalawa ay larawang nakahalik sila sa kanila. Saad ni Soto, ang mga babae ang lumapit sa tatlo. Nagpakita rin si Soto ng dalawang larawan tampok sina Soto at De Leon. Sa isang larawan nakahalik si Soto sa leeg ni Pepsi. Sabi ng iba ay halatang gusto daw ng dalaga ang paghalik. Sa isang kuha naman ay tila hindi naman gusto ni Pepsi ang paghalik ni De Leon. Matapos daw ang pagkuha ng mga larawan, nakita ni Soto na nagbabubble gum si Pepsi at walang indikasyong hinaras ito. Kung ang blusa daw nito ay nagkapunit-punit, papanong nagawa pa nitong makapunta sa isang hotel kasama ang tatlo. Pagdidiin ni Soto, mahina ang loob at lampa ang kapatid pagdating sa babae para gumawa ng ganoong krimen. Habang pinagtatanggol ni Soto ang kapatid,
Iba naman ang approach umano ni De Leon. Nakita itong nagsuot ng isang t-shirt na may logo ng Pepsi, nagbiro pa si De Leon na may isang clerk daw na lumapit sa kanya at sana siya na lang daw ang nagahasa nito. Isang indikasyon na hindi naniniwala ang publiko sa mga paratang sa tatlong sikat na personalidad. Si Rene Cayetano, ang naging private prosecutor ng kaso, handa nang dalhin sana sa korte, pero biglang nawala si Pepsi bago pa man mag-umpisa ang pagdinig. Sa pagsisiyasat ng pulisya, inilarawan itong itinago ng isang Bienvenido Ben, Ulo, Mendoza na malapit sa pamilya Soto. Hindi ito nakasuhan matapos makuha si Pepsi sa di malamang dahilan. 3 buwan matapos ang eskandalo, October 13, 1982, ginulat ang publiko ni Soto at De Leon nang sila ay lumabas sa telebisyon. Sila ay humingi ng dispensa at kapatawaran sa publiko dahil sa eskandalo. Patuloy na tinanggi ang paratang at giniit na nirerespeto daw nila si Pepsi dahil ito ay babae. Ngunit biglang lumabas muli si Pepsi at sinabi nitong si Tito Soto ang nag-blackmail di umano sa kanya para itigil ang demanda laban sa tatlo. Hindi malinaw sa mga articles ng panahon na yun kung si Pepsi ba o ang kanyang ina ang pumirma para bawiin ang mga testimonya ng assault sa tatlo. Sa pagkakataong ito, tinalikuran ni Pepsi ang show business at piniling manirahan kasama ang kasintahang nagngangalang Roy Rostan. Eto na, dito na nagka-litsi-litsi na ang buhay ni si Pepsi Paloma. Dahil sa lalaki na ito, Roy Rostan pala ito eh. May bisyo kasi ito at laging sinasaktan daw yung Pepsi Paloma kaya yun ang nangyari. Isang araw ay nagbigti yata sa kanyang sariling kwarto at malayong malayo ang koneksyon nila Tito Vic and Joey. Hindi yung araw ng rape tapos after a week ay nangyari, hindi, mga nasang 10 taon bago nangyari ang pagpakamatay niya. So walang kinalaman doon ang tatlong lalaki. Diba, ang kwento kasi sa movie ay parang kinukunik nila na nagbigti si Pepsi Paloma dahil sa nagawang rape. Kaya dinagdagan ng kwento tapos pinalaki. Tapos itinuro sila Tito Vic and Joey, which is alam naman natin ang trabaho ng kanyang sila Pepsi Paloma. Bago naging yan ay nagiging dancer yan dancer sa mga club, bago nagiging hindi naman artista talaga yan dahil hindi acting, ubad lang so walang gaanong acting, basta magubad ka lang, acting na yun. So yung ganyang mga babae hindi naman nire-rape yan nakausap lang, diba, tapos bigyan ng talent fee, okay na, sasama na yan kahit saan. Kaya dito ay inutusan pala ni ng manager na si Ray De La Cruz na sige, i-blackmail mo yung mga school bukol na yan. Kaya yun ang nangyari. Sa tingin ko naman ay half truth na ni-rape, pero hindi yun rape merong consent yun kasi pera-pera lang yan pag sabihin ni Pepsi na okay, 5K, so okay yun, babayaran yun, mayaman naman sila Tito Vic, diba? Okay, tapusin natin itong video. Dito na nag-umpisang kumalat ang mga balitang nalulong ito sa droga at pinagbintangan pang nagpalaglag ng bata. 1983, bumalik si Pepsi sa pelikula, pero nagulat ang industriya sa pagpayat ng husto ng dalaga. Sa pag-amin ng bagong manager, nakaranas ang kanyang alaga ng depresyon. Ayon pa sa manager ni Pepsi ay gumaling na ito, kaya siya ay nagbabalik. Di malilimutan sa kanyang pagbabalik ang kanyang mga naging eksena sa pelikulang The Victim, kung saan napakalalim ng kanyang pagganap at acting, na tila ramdam daw nito ang nakaraan na sa kanya ay patuloy na nagmumulto. Nagpatuloy si Pepsi sa paggawa ng pelikula kung saan mas nakilala siya sa kanyang husay sa pag-arte, gaya ng Virgin People at Naked Island noong 1984 na kapwa kumita sa takilya. Ayon sa kanya, nilunok na lamang niya ang kung ano ang mayroon sa industriya na tumutulong sa kanyang pamilya. Matapos ang isang hapunan noong May 30, 1985, kasama ang bagong kasintahang 25 anyos na si Jose Sanchez at kapatid na si Zaldy White.
Sa apartment nila sa Quezon City, nagsabi ito na huwag siyang istorbohin dahil kailangan niyang magpahinga ng mahaba. May 31, 1985 kinabukasan. 3 p.m. kinakatok na siya ng kasintahan at kapatid. 6 p.m. hindi pa rin gumigising si Pepsi. Dahilan para sirain na nila ang pinto. Tumambad sa kanilang harapan ang malamig na katawan ni Pepsi na nakabitin. Grabe. Nakita ng otoridad ang huling sinulat nito sa kanyang diary. Sobrang gulo ng mundong ito. Hindi ako si Pepsi Paloma. Hindi ako ito, pero kailangan kong tanggapin na ako na siya. Ayon sa pulisya, bukod sa depresyon, may problemang pinansyal ang kinakaharap ng dalaga at pakiramdam niya ay parang nag-iisa sa mundo. Nabasa rin nila kung gaano nito kamis ang inanagalit sa kanya. Depresyon na hindi pa noon na pag-uusapan na pwedeng maging mitya ng kamatayan at pagpatiwakal sa sariling buhay. Ito ang dyan, mali. Kasi napasok siya sa industriya ng ganyan na minor de edad. Wala pa siyang gaanong dyan, yung wisdom, di ba? Wala pa siyang pag-iisip na matured. Kaya ganun ang nangyari, lalo na nabalitaan ko noon. Ako nito nasa third year high school ako nang mangyari ito. 1983. At alam nyo ba na yung Ray de la Cruz ay binubugaw tong kanyang mga alaga. Yung meron kasi akong classmate noon sa Manila, doon pa ako nag-aral ng college. Meron akong classmate sa Quiapo, doon sa Raon. Doon nakatira yung Ray de la Cruz sa isang apartment doon. Kaya nalaman ko tong mga kwento na ganito. Binubugaw pala ni Ray de la Cruz yung mga babae niya doon na nakatira sa yung building na yun sa may Quiapo. Binubugaw niya 5K isang gabi ang kada isa. Malaki na yun noon. Sa panahon ngayon ang 5K noon 1982 ay parang nasa na yan 30,000 sa ngayon. Kaya malaki na, malaking pera na. Kaya ayan, di ba, nalulong sa droga yung iba, marami. Ang mga soft drinks beauties ay lahat ay may bisyo Dahil yan sa kanilang manager na bakla na binubugaw sila. Dito sinabi financial daw bakit walang pera? Ibig sabihin, ini-exploit siya ng kanyang manager, ng handler. Bakit walang pera? Ang daming pera sa Bold Films. Dapat malaki ang sweldo nila dyan. Tapos binubugaw pa sila, di ba? Kaya may pagkakamali din ng yung nag-handle sa kanila kasi mga minor de edad pa wala pang mabuting pag-iisip ang mga ito kasi minor de edad nga under parental guidance pa. Kaya MTRCB noon malaki ang pagkakamali. Okay, so dito sa bandang dulo pakinggan natin ang sasabihin ni Cuca Nicolas tungkol sa sinasabing rape case na hindi naman pala totoo. Okay, patuloy natin ang video. Ngunit, nagbigay agad ng pahayag ang noong manager nito na si Babette Panquera, na hindi ang pera ang dahilan kung bakit ito nagpakamatay. Ayon pa sa kanya, may mga proyekto ito at may mga nakatakdang gawing pelikula, marami daw ipon si Pepsi, anya. Sa huli, muling nabalikan ng kwento ang kampo ni Vic Soto, Joey De Leon at Richie D. Horsey. Ngunit patuloy pa din nilang tinatanggi ang mga naging paratang ng dalaga na hindi napatunayan sa anumang korte. January 4, 2024, 39 years na taon ang nakakalipas nang mawala si Pepsi. Nagbigay pahayag ang dati nitong kasamahan na si Coca-Cola Nicolas. Lahat daw ng nangyari at sinabi ni Pepsi ay pawang gawa-gawa lamang daw at utos ng kanilang manager na si Ray de la Cruz. Walang rape o assault na naganap sa pagitan ni Pepsi at ng tatlo. Si Pepsi ang mismong nagsabi sa akin na hindi totoo yun, saad ni Coca-Cola Nicolas. Ayan, so yan mismo, sabi ni Cuca Nicolas yan, best friend ni Pepsi Paloma. Paano nagiging merong assault? Lumipat pa sila ng hotel Doon sila nagigimik. Diba? Kung may nangyayari man, merong consent, hindi rape. Talagang merong nangyari siguro.
Kasi dalawa silang babae doon sa hotel. Pero walang rape. Inuutusan lang sila ng manager na sige, pagpirahan natin yung tatlong stooges na yan. Yung Tito Vic and Joey. Kaya yun ang ginawa nila. Binayaran sila eh. Binayaran daw si Pepsi para manahimik. Pero sa ngayon ay muling naungkat eh. Dahil sa producer na itong ano bang pangalan na producer na dinagdagan ng kwento eh, tapos direktang tinuturo sila Tito Vic and Joey na hindi naman totoo. Diba? Kayo na lang bahala mag-comment mga ka-art lover, mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Totoo bang ginahasa ito o may consent? Kaya comment nyo na lang sa ating comment section. Ako'y magpaalam na, maraming salamat.